Player na papalit kay AJ Edu sa Gilas Pilipinas, magpapalakas nga ba sa team? At Justin Noype Brownlee, may linaw na kung kailan babalik at kung ano ang dahilan kaya natagalan ang pagbabalik nito. And bago tayo magpatuloy mga kaibigan, please huwag kong kalimutan naman mag-like and subscribe and always hit the notification bell. Maraming salamat po. And well mga idol, finally ilang araw na nga lang po't magsisimula na ang February window. Eto nga pong nalalapit na 2025 FIBA Asia Cup qualifiers at meron na po tayong final 12 na mga player. At pagkatapos ma-line up, nagkaroon naman ng problema etong si AJ Edu. Nagkaroon siya ng problema sa kanyang injury at hindi na nga po ito makakapaglaro sa ating Gilas Pilipinas team. Na-out po siya. Ang tanong po ngayon ng mga Filipino fans, no, o Gilas fans, sino ang posibleng pumalit dito kay AJ Edu, which is alam naman nating hindi pwedeng mawala. Ayon na rin po kay Coach Tim kung walang problema. Kahit 11 players na lang, no, o kahit may nawalang, well, problema po ito. Once kasi na nagka-problema pa ang ibang mga player tulad ng ating pambatong na si Kai Soto, alam niyo naman prone sa injury yan. Sino ang posibleng pumalit? Si Junmar Fajardo. Kailangan din ng kasab niya na matangkad na player. So, pinag-uusapan po ngayon si Kuwame na posibleng nga pong pumalit dito kay AJ Edu. Hindi naman tutol ang mga fans dyan at walang problema dahil nakasama naman si Gilas lineup noon etong si Kuwame, which is nakita nyo lumakas ang depensa ng Gilas Pilipinas. At kung sakasakali nga po wala namang problema yan, no? Ang problema lang dito kung papayagan po ito ni Coach Tim Con at ng SBP. Sa kabilang balita naman po, February 8 kinumpirma po ng SBP, no, na makakabalik or posible na makabalik etong si Justin Noype Brownlee sa Gilas Pilipinas. Ang tanong ng mga fans, bakit nga daw ba natagalan itong si Justin Noype Brownlee na makabalik dito sa Gilas Pilipinas? Marami din nagsasabi, no, baka hindi pa tapos yung suspension. Well mga idol, para sabihin ko po sa inyo, kapag drug related issue talaga, matagal po ang proseso niyan. Alam naman natin na 3 months lang ang suspension ni JB at hindi na po natin yung tinutulan para hindi na pahabain pa ng FIBA. At alam natin, inaayos na ngayon as of now yung mga documents nga po itong si JB para sa kanyang release paper, no, para formal na siyang makabalik sa Gilas Pilipinas at makapaglaro na. Ang iniingatan lang po kasi dito ng SBP, no, ay yung muling pagkakaroon ng anti-doping test sa mga player. Mamaya magpositibo na naman si JB ay masuspende na naman ito. Alam naman natin napakahigpit ngayon ng FIBA, no, sa mga ganitong laban kapag bansa ang lumalaban, especially sa Gilas Pilipinas na nakukuha ng gintong medalya. Kaya nga po, no, ayon na rin sa SBP, mas magandang maglaan na ng mga reserve player po na kukuhanin nga po sa PBA. Eto naman si Coach Tim Con, marami nagsasabi na tila nagdadamot. Ayaw kumuha ng ibang player sa PBA. Okay na daw po yung na-line up niya na 12 na players, which is maaasahan naman talaga natin. Well mga idol, para sa akin mas maganda pa rin may nakabackup na mga player sa PBA. Alam naman natin marami tayong magagaling na player, no, pero nakita nyo mix po ang kinuha. Meron sa PBA, meron sa B-League, meron din sa UAAP. Mga idol, anong thoughts nyo about dito? Please comment down below. Pag-uusapan natin yan. Maraming salamat.